Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3 at ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay conflict resolution, Christ-centered approach. Yan po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Colossians chapter 3 verse 17 at buksan po natin ang ating puso't isip sa magandang salita ng Diyos. Nasabi dito na, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Or sa Tagalog, at anuman ang iyong gagawin o sasabihin, gawin yung lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus at sa pamamagitan niyo magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Sinasabi ng verse na kahit ano pang gawin natin, mapaisip, salita o gawa man, ay do it for the name of Jesus. Ibig sabihin, sa kahit anong makikita natin ay dapat na itataas pa rin natin ang Lord at nakikita pa rin natin siya. Sa lahat ng gawa natin ay ipinipresenta natin ang Diyos. Teaching number 1, conflict must have a common goal. Ang pagkakaroon ng problema sa iba't ibang relasyon, whether sa pamilya, kaibigan o partner, ay dapat na mayroong common goal at ayun ay ang masolusyonan ng problema. Mag-focus tayo sa solusyon at hindi sa pakikipagtalo dahil walang magandang dito. Teaching number 2, conflict must be settled in Christ. Dapat sa kahit anong relasyon ay nakapagitna sa ating ang Lord. Kung ganito ang mindset natin ay wala tayong problema, hindi masusolusyonan. Dahil the Lord's grant us. Siya ang bahala sa atin at tutulungan na tayo sa anumang problema. Teaching number 3, conflict must end for God's glory. Matatapos din ang kahit anong problema na dumadaan sa atin sa pamamagitan ng God's glory. At pag nangyari yun, huwag natin siyang kalimutan, papurihan dahil sa tulong na naibigay niya. Application number 1, fight with a common goal. Huwag mawala sa isip natin na kapag may problema o laban tayo ay dapat tayong nag-away-away. Kundi dapat tayo ay mag-focus sa solusyon at hindi sa argumento. Application number 2, fight within biblical rules. Kahit na lumalaban tayo sa mga iniquities, huwag natin kalimutan na may mga rules pa rin ang Lord na dapat natin sundin. Kagaya na lang ng huwag tayo mabilis magsalita, lalo na kapag galit tayo. Dahil kung ano-ano lang ang masasabi natin, matuto tayo makinig at tuminawan kahit pa sa argumento. Application number 2, fight for the glory of God. Iwasan natin ang mga kasalanan dahil ito ang makakalugod sa Panginoon. Sundin natin ang mga utos at papurihan natin siya sa lahat ng bagay at oras. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.